Wala raw sa konstitusyon ang problema para gawing bukas ang ekonomiya ng bansa sa foreign investors. Yan ang iginiit ni retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio sa pagdinig ng Senado sa resolution of both houses 6. May report si Ian Cruz. Kailangan ba talagang amyendahan ang saligang batas para mapalago ang ekonomiya? Dito muli sumentro ang pagtalakay ng Senado sa resolution of both houses number 6. Para kay dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, may mga naipasa ng batas para buksan ang ekonomiya sa 100% foreign ownership. There appears to be a lack of understanding by our national leaders of the extent of foreign ownership under the law of businesses in our country. Kabilang sa mga tinukoy niyang batas, ang Retail Trade Liberalization Act at ang Public Services Act na kinikwestiyon ngayon sa Korte Suprema kung naaayon sa konstitusyon. Bukas naman talaga tayo sa foreign investors. We have made great strides in the past years liberalizing our economy without compromising our national security or leaving behind Filipino businesses. Git ni Carpio, hindi saligang batas ang pumipigil sa pagpasok ng foreign investments, kundi ang pagiging mahal ng kuryente, burokrasya sa pagbubukas ng negosyo at di maayos na infrastruktura para sa transportasyon. Pero giit ng Department of Trade and Industry, mahigpit pa rin ang regulasyon sa pamumuhunan ng mga banyaga. There is a negative correlation between FDI performance and these regulatory restrictions. And of course, the more open you are, the higher the FDI inflows. Bagamat may mga dayuhang suportado ang pag-aalis ng economic restrictions sa konstitusyon. The removal of economic restrictions would facilitate increased foreign direct investment in sectors where such investment is currently restricted. May ibang dayuhang nag-aalala rin sa ibubunga ng mainit na debate. We got some calls from some of our members following the news and the political debate about how this might unfold. There is some uncertainty out there, yes. Oras na lumusod sa Senado ang resolusyon, pwede na raw itong agad sang ayunan ng Kamara. Paubos na raw kasi ang panahon para maipatupad ang pagbabago ng mga economic provisions ng saligang batas. We need to do this now. And we can't waste time when it comes to amending our constitution. After the Senate acts and the House will meet, and assuming we agree in everything, ipaplebisito mo pa yan. You're talking about 2027 and 2028. And we all know by 2027, 2028, everybody's preparing for the presidential elections. Nauna nang sinabi ni Senate President Mig Zubiri na hindi mamadaliin ng Senado ang pagtalakay sa resolusyon. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.